So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos rin. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. Philippines. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Muling nagpasalamat si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino sa pagkakataon na ibinigay ng taong bayan na mahalal bilang presidente at makapagsilbi sa bayan. Ito ang pambungad na mensahe ni FPRRD sa kanyang pagdalo sa Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong Martes, 12 na Marso. Sa kanya pang talumpati, may patama rin si FPRRD kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng isinusulong ng administrasyon nito na charter change o pag-abyenda sa konstitusyon. Inihayag ni Duterte na Marcos ang unang nakialam sa konstitusyon at sa pangalawa ay Marcos pa rin. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos rin. Una nang sinang-ayunan ni PBBM ang pag-amyenda sa saligang batas, sabay tiniyak na economic provisions lamang ang gagalawin. Gayunpaman, naniniwala si dating Pangulong Duterte na kapag ginalaw ang konstitusyon ay hindi malayong mangyari. Nagagalawin din ang iba pang probisyon nito. Giit ni FPRRD, term extension talaga ang tunay na punterya ng kasalukuyang administrasyon. Mga dahilan lang umano ng administrasyong Marcos ang mga probisyong nais nitong baguhin sa saligang batas. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya.
Tinawag naman ni former President Duterte na kababuyan ang balak na pagpapahaba ng termino. Binara rin ng dating Pangulo ang kumakalat na People's Initiative. Mababatid na itinuturo si House Speaker Martin Romualdez na umano'y pasimuno ng naturang hakbang. Ginagamit din umano ang ayuda ng pamahalaan para makakalap ng pirma mula sa mga tao para sa nilalayo nitong People's Initiative. Ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte ang galawan ng kasalukuyang administrasyon. Aniya, may layo na ang Marcos administration na gawing parliament form of government ang Pilipinas. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. Philippines. No more. Pinayuhan naman ni FPRRD ang mga Pilipino na manindigan at huwag magpaloko sa ipinapakalat na pirma o People's Initiative at huwag ding pumayag sa term extension. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote